Hello po, ate. Excuse lang po. Pwede pong maabala. May tatanong lang po sana ako. Kung okay lang. Parang semi-interview lang. Nagtatry lang ako if matututunan ko yung public speaking tapos may share lang sana ako if okay lang. Bali nag-roll pala yung camera. Nagre-record. Ito yung mic. Pwede bang okay, so, ano lang, maigsi lang naman. So, few minutes. Sige. Tiramin ko yung oras mo ng few minutes. Ano pala name mo, te? Alexa po. Alex, ako si Kuya JB, tapos yung kasama ko yung anak ko, si Benix. So, may question lang ako. Yung question ko sana is, what do you think will happen to us if we pass away? For example, right now. Knock on wood, hindi naman siguro ngayon, pero kung sakali lang, ano tingin mo yung mangyayari sa isang tao pagka, halimbawa, nag-pass away na siya ngayon? I think parang mag-stop yung time sa kanya. Okay. And parang ko sabihin? Wala, di ka na makakahinga. Wala ka na. And I think yung soul mo, if naniniwala ka sa ganun, is parang aalis siya sa katawan mo, then maglalakad-lakad ka na lang kung saan-saan. Yung soul. Okay. So, parang ganun. Pero yung body para mag-decompose. Okay. Deteriorate, ganun. And Okay. Naniniwala ka ba sa heaven and hell? opo. Okay. So kung naniniwala ka sa heaven and hell, possibly or probably naniniwala ka din na merong Diyos. Tama ba? Opo. Okay. So sa tingin mo, anong kailangan ng isang tao na gawin niya para makapunta siya sa langit? Faith po. Okay? Faith and Faith kanino tingin? sa God. Okay, faith to Siyempre, God. hindi lang naman isa yung God natin. Siyempre, yung iba may paniniwala silang may ibang klaseng God. May ibang Okay. Basta madami. So, complicated po kasi. And, as long as, siguro, kung gusto nilang makapunta ng heaven, kailangan nilang gumawa ng mabuti. At the same Okay. time, yung tao sa yung gagawin nila yung... Sincere. Oo, sincere. And, Hangin. Binaglas tayo ng hangin ni Lord. And syempre, may mga sins din tayo na ginagawa. And kailangan syempre, tawag doon, ano yung ginagawa sa sins? Atonement, Ayan. tingin ng Ayan, kapatawaran sa kasalanan. Okay. Atonement. And, ayun. And Okay. syempre, wag gumawa ng masama sa Okay. Kung ano mabuti. Sum up ko lang. Correct me if I'm wrong kung may na-miss ako. Una, faith in God. Tapos, doing good works. Being obedient kay Lord. Tapos, ask for forgiveness for your sins. Yes. So, parang sinamari ko lang yung mga sinabi mo. Tama naman, no? Inline naman doon sa mga sinabi mo. And, in other words, based doon sa mga sinabi mo, para makapunta ang isang tao sa langit, una, kailangan niya may faith siya sa Panginoon. And then, kailangan niyang gawin yung mga parang requirements. Parang kailangan niya maging obedient para maging deserving siya. Maging worthy siya para makapunta sa langit. So actually, yun yung kadalasan na tinuturo ng mga tao sa mga tao. But that's not what the Bible is telling us. Yun yung parang naging misconception. Kailangan mo muna maging worthy para payagan ka ng Panginoon makapasok sa langit. But God is not telling us that way. The way to heaven is not that way. Ang sinasabi ng Panginoon sa atin is, all of you, lahat tayo, sabi mo nga kanina, we are sinners. We have sinned, we've committed sin. Tapos kailangan nating pagbayaran yun, or we need to ask for forgiveness. But naniniwala ka ba na yung kasalanan ay may karapatang kabayaran? So the Bible is telling us that the wages of sin, ang kabayaran sa kasalanan ay kamatayan. So, hindi yung paggawa ng mabuting gawa o pagiging mabuting tao. Hindi yung pagiging mabuting tao ang kabayaran sa nagawa nating kasalanan. For example, meron tayong justice system dito sa mundo, di ba? For example, si Kuya JB. Nakagawa ko ng napaka-karumal-dumal na kasalanan. Tapos caught in the act, nakita ko ng camera. Tapos dumating na yung judgment day ko nung human judge, worldly judge. And then ang hatol niya is panghabang buhay na pagkakabilanggo.
Or worst case scenario, baka death penalty pa ang abutin ko kung sobrang karumal-dumal na nagawa ko. Pwede ko bang sabihin dun sa judge na lumod ako sa harapan ng judge, Judge, ganito pala yung kabayaran sa kasalanan ko. Ikukulong mo pala, death penalty pala. Hindi ko na po ito ulit gagamitin o gagawin. Pwede niyo po ba akong patawarin at palayain na? Hindi ko na lang po ito ulitin. Tingin mo yung judge, papalayain ako, papayagan niya ako. Hindi po. Hindi. Alam mo kung bakit? Because that is not fair. Kasi nagawa ko yung kasalanan, tapos bigla ko na lang hiningi ng tawad, tapos papatawarin ako ng judge. And that judge, we're talking about human judge. Sa tao pa lang yun. Ibig sabihin, abot pa lang ng pangunawa natin yung tamang ginawa niya. Kasi naging pata siya doon sa tao. Kung nakagawa ko ng kasalanan sa tao, naging tama yung decision niya na hindi pwede, JB. Nagawa mo yung kasalanan, kailangan mo pagbayaran. And the Bible is telling us that as well. Kaya lang ang problema, sabi, the wages of sin is death. So, ang kabayaran pala ng kasalanan na gawa ni Kuya JB, buhay niya. Ang problema, pagka binayaran natin yung kasalanan ng sariling buhay natin, it is a complete and total separation with God. Pagka separated tayo kay God, ibig sabihin nun, we're not with Him. And He's in heaven. Kung we're not with Him in heaven, it means we're in hell. And the Bible is telling us that every one of us, no one is excused. Walang holier than thou. Lahat tayo pantay-pantay. We are all sinners. Ano tingin mo ibig sabihin? We are all sinners. Try kong i-explain. Tignan mo kung na make sense. Lahat tayo bound to hell. Kasi lahat tayo makasalanan. And we couldn't pay our sins by asking for forgiveness. So, sabi ng Diyos, naniniwala kayong ang Panginoon natin, ang Diyos na lumikha ng buong kalawakan, buong universe, pati ng mundo, pati ng tao, nang likha nito ay makapangyarihan. Tama? Sabi ng Panginoon, nakita ko na lahat ng nangyari sa mundo, pati katapusan nito. Walang ni isang tao ang makakalakad ng matuwid, kagaya ng nilakad ng aking anak na si Jesus Christ. Sabi ng Panginoon, ako na Panginoon nyo, ang magliligtas sa inyo. Ang gagawin ko, Alexa, tama? Ang gagawin ko, Alexa, yung kasalanan mo na nagawa mo ngayon, kahapon, ngayon, tsaka bukas, lahat yan babayaran ko na. So, paano ko yan mababayaran? Paano mag-make sense sa'yo, Alexa, na mabayaran ko yun? Kung sinabi ko sa Biblia na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ipapadala ko ang aking anak. Si Jesus Christ, ipapadala ko 2,000 years ago, tapos kukunin niya lahat ng kasalanan ng sanlibutan, ilalagay niya sa kanyang sarili, at mamamatay yung kanyang sarili kasama nung kasalanan ni Alexa, ni JB at ni Benix at ng lahat ng tao. At babayaran niya yun ng buo, at bago siya mamatay, alam mo kung anong huling salita na sinabi ng Panginoon? Tetelestai. Greek word siya, koine Greek meaning common Greek language. Common Greek word yung sinabi ni Lord, tetelestai, ibig sabihin nun, ginagamit yun ng mga tax collector ng time na yun. Pagkabayad yung kasalanan, kunyari, nabayaran mo yung utang, tax, nabayaran mo yung lahat ng tax mo, i-stand-pan ka ng tax collector, tetelestai, paid in full. Sabi ng Panginoon, bago niya i-give up yung Holy Ghost o yung Holy Spirit, tetelestai. Ibig sabihin nun, Alexa, binayaran na ng Panginoon yung kasalanan mo. Instead na ikaw magbayad, instead na si Kuya JB bayaran yung kasalanan niya at mapahiwalay sa Diyos, binayaran na ng Panginoon. At nirap niya yun as a gift. Pagka-regalo. For example, precious, halimbawa itong tubig na to, sobrang halaga nito. For example lang, mamahalin itong tubig na to. Tapos binigay ko sa'yo, Alexa, sa'yo na to, Alexa, tinanggap mo. Matatawag ba siyang regalo o gift? Kasi binigay ko sa'yo ng libre at wala akong hinangad na kapalit. Pero kung babaguhin natin yung scenario, kung paano yung tinuturo ng mundo ngayon, distortion sa mabuting balita ng Panginoon. Alexa, itong tubig na to, napakamahal nito. $2 billion to. Ngayon, ibibigay ko sa'yo ito. Ngayon, sa'yo na yan. Kaya lang, kailangan mo siyang inumin kada 3 araw. Tapos, kailangan 12 ounce lang. Or, may isang cup lang. Kada 3 days. Pagka ininom mo siya na ng 4th day, babawiin ko na sa'yo. Or, pagka natumba siya, babawiin ko na sa'yo. Or, pagka hindi mo siya pinunasan, babawiin ko na sa'yo. Tingin mo, regalo yun? Hindi. So, a lot of people are distorting the gospel because they are being deceived.
Sabi yung gospel, alam mo yung meaning ng the word gospel? Good news, di ba? Mabuting balita. Tingin mo, ano yung mabuting balita sa dalawang example? Okay, ako yung Diyos, ililigtas kita, Alexa, pero kailangan mong gawin tong A, B, C, X, Y, Z. So, yun for example. Ngayon yung second example, na isa pang gospel, Alexa, ililigtas kita at wala ka nang gagawing iba para matanggap mo yung kaligtasan. Tatanggapin mo na lang. Alin ang good news dun sa dalawa? Yung pangalawa. Yung pangalawa. And to be honest with you, pagka binasa mo yung Bible front to back, yung pangalawa yung makikita mong message ng Panginoon. Ang sinasabi ng Panginoon, ililigtas muna kita para ligtas ka na. Ngayon, yung mabubuting gawa o gagawin mong mabuti ay magiging produkto na lang or magiging pasasalamat mo na lang sa pagkakaligtas ko sa'yo. So the Bible is telling us that we are doing good works not to save ourselves or not to be saved, but because we are already saved. Alam mo ba kung paano yung deception ni Satan? Sa Genesis chapter 3 verse 5, sabi doon ni Satan, kay Eve, yung serpent, si Satan yon, na-reveal kung sino si serpent doon sa Revelation, sa last book of the New Testament. Si Satan yon. Sabi ni Satan kay Eve, sabi ni Diyos, huwag mong kainin yan, pinagbabawal na prutas, the forbidden fruit, the fruit from the tree of the good and the tree of good and evil, the knowledge of good and evil, the tree of life. So, sabi ni Satan doon, pagka kinain mo yan, ito yung hindi sinasabi sa'yo ng Diyos. Pag kinain mo yan, Eve, tatalino ka. Lahat ng bagay sa mundo magme-make sense sa'yo. Pagka tumalino ka na, magiging parang ka ng Diyos. Genesis chapter 3 verse 5, pagka binasa mo, makikita mo doon. Same thing yung sinasabi ni Satan sa mundo ngayon. Kailangan mo maging deserving. Kailangan mo munang maunawaan. Kailangan mo mag-make sense sa'yo before mo matanggap na naligtas ka na. Ano ibig sabihin? Yung grace, we are saved by grace through faith. Hindi we are saved by good works and then we will be saved or we will be given eternal life. We are saved by grace through faith. Ang problema, hindi nagme-make sense sa atin yun. Parang hindi tayo deserving eh. Lord, talaga ba? Isa-save mo ako kahit hindi ako deserving? Tapos hindi ako worthy? Pero alam mo sinasabi ng Bible? God, Jesus Christ, the Father, the Son, and the Holy Spirit is inviting us. Alam mo kung kailan? When we are not worthy, when we are undeserving, when we are sinners without strength, and when we're ungodly. Hindi sinasabi ng Panginoon na, maging malinis ka muna, Alexa, bago kita iligtas. Hindi. Alexa, nililigtas kita. Kasi yung hospital, hindi nun kailangan ng mga malalakas na tao, magagaling na tao. Ang hospital, dinadala doon yung mga may karamdaman. Parang din yung presensya ng Panginoon. Hindi kailangan ni Lord ng righteous or self-righteous people. Ang hinahanap ni Lord at ang hinahanap ni Lord, ang nilalapitan ni Lord is yung mga unworthy, undeserving, those who accept that they cannot save themselves, those who accept that they need saving and they need a savior. Sabi ni Satan, pag kinain mo yan, Eve, magiging matalino ka at magiging ka parang Diyos. Ang gagawin ni Eve, ililigtas niya yung sarili niya. So gagawa siya ng lahat ng mabuting gawa na kaya niyang gawin para pagbayaran o pagtakpan yung kasalanan niya. In other words, ginagawa ni Eve na maging Diyos siya. Which is the fall of mabubuting gawa natin, idinadagdag natin sa natapos ng magandang gawa ng Panginoon. Ito yung sinasabi natin sa Kanya na hindi natin direkta sinasabi sa Kanya. Lord, Diyos din ako, itong mabuti kong gawa, idadagdag ko sa ginawa mo kasi hindi ako sigurado na enough yung ginawa mo. Hindi ako sigurado na sapat na yung sinakripisyo mo sa krus para iligtas ako. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, nilalagay ng tao yung salvation sa sarili niyang kamay. Nag-guess mo, nagsisink in. Parang anong nangyayari? Diyos ka, Panginoon, tapos ako tao, pero magiging Diyos din ako. Para sigurado, naligtas ako. Nakikita mo yung salvation. So, sa tingin mo, ano ang mas nagtanggal sa'yo ng burden or ng bigat sa puso at sa balikat sa dalawang gospel na itinuturo ng tao? Yung sinasabi na, okay,
may faith ka kay Lord, pero kailangan mong gawin tong X, Y, and Z, kailangan mong magsimba araw-araw, kailangan mong magpabaptismo, kailangan mong maging mabuting tao. Pagka hindi mo nagawa tong mga to, hindi ka maliligtas. Or yung tunay na sinasabi ng Bible na pagkatiwala mo kay Lord lahat, na siya lang ang Panginoong Diyos, at siya lang ang magbibigay sa'yo ng buhay na walang hanggan. Tapos yung lahat ng mabubuting mong gawa, hindi counted yon para bigyan kanya ng mabuting ng buhay na walang hanggan. Kung hindi, pagpapasalamat lang yon dahil binigyan ka na niya ng buhay na walang hanggan. Tingin mo, alin sa dalawa, yung nag-alis sa'yo ng bigat sa puso at ng pasanig? Yung pangalawa po, kasi tulad nung una, nagadayo pang kailangan gawin. At di mo din naman sure kung magagawa mo yun lahat. Exactly. Ganda na sinabi mo. Totoo. So, sobrang dami nun. Parang, ang complicated pa. Parang, lahat ba tayo magagawa yun? Diba, hindi naman. At tanong mo yung sarili mo, meron na kayo nakagawa nun? Alisin mo si Lord Jesus Christ sa equation, wala pa eh, no? Wala pang tao. Wala pang tao. Yung pangalawa nga, like, pagkakaintindi ko na, ayan, si Lord na talaga yung, siya na. Siya lang, wala nang iba. Wala nang iba. O, para kasi pag pinagkatiwala mo sa kanya yung salvation mo, ibig sabihin, Lord, ikaw lang may kayang gawin ito eh. Na-create mo nga yung universe, na-create mo nga yung earth, bakit pa ako di magtitiwala sa'yo? Ngayon, dun sa nadinig mo ngayon, na na-share natin na gospel, totoong gospel ng Bible, sa tingin mo, nung hindi pa tayo nagkakausap, kung sakali lang, knock on wood, bigla kang nag-pass away today, sa tingin mo, saan ka mapupunta? Sa heaven or sa hell? Bago tayo magkausap. Bago magkausap. Sa ilalim. Saan ba? Sa heaven? Sa heaven. Siguro. Okay. Pagka inad mo yung sarili mong works, nagtitiwala ka kay Lord o hindi? 50-50. 50-50. Pagka 50-50, tingin mo si Lord, ililigtas tayo kung 50-50 yung faith natin sa Kanya? Hindi. Ililigtas na tayo ng Panginoon. Parang ganito lang yan eh. Parang ibinigay ko to sa for example, ito yung gift, no? Parang tinanggal mo yung takip, ito lang yung nireceive mo, may naiiwan. So, hindi full. Hindi full yung salvation na na-receive mo. Sabi ni Lord, pagka nagtiwala ka sa akin ng buo, pag pinagkatiwalaan mo ako ng buo, ililigtas kita. Pero pagka nagtiwala ka sa sarili mo kahit gapatak, ibig sabihin, wala kang tiwala sa akin. Kasi nagtitiwala ka pa rin sa sarili mo. So, kung ang sinasabi ng Biblia is, Alexa, ako magliligtas sa'yo, wala nang iba. Tapos, pagka inisip mo na yung mabuti mong gawa is parte pa rin ng pagkakaligtas mo, tingin mo, nagtitiwala ka kay Lord o hindi? Titiwala. So, para mas luminaw, tingin mo, nung namatay si Jesus Christ 2,000 years ago sa cross, ilang kasalanan ang binayaran niya? Past, present, and future? Or yung past lang? Past, saka present? Past saka present lang. Yun yung sa tingin mo. So, yung future mo, kailangan mong pagbayaran. Di ba? Actually, okay lang yun. Kasi that's the teaching of the world. That's the distortion of Satan. Kailangan niya lang, alam mo kung ano kailangan ni Satan gawin? Ma-distort lang or ma-distract lang tayo sa heaven para bound tayo sa hell. So, ang sinasabi ni Satan, hindi sagot ni Lord yung future mo. Pero sabi ni Lord, pati future mo bayad. So, ano ibig sabihin nun? 100% of your sins, if you trusted the Lord that He paid it, it is paid in full. Now, if God paid your sins 100%, how many sins is left to you? Wala na. Sa Kanya na. Okay. Ngayon, for example, if ever, na binayaran ni Lord yung 100% ng kasalanan mo, saan ka mapupunta if ever, let's say, pati na ako, namatay ako ngayon, tingin mo, pagka yun yung pinaniniwalaan natin, tingin mo, saan tayo mapupunta if we pass away? If naniniwala tayo na binayaran ni Lord yung kasalanan natin 100%. Sa heaven na. Sa heaven. Kasi wala nang natirang kasalanan sa atin. Although, sa hinaharap, magkakasala pa rin tayo.
Naniniwala ka? Madadapa. And alam mo doon sa Old Testament, nakasulat din eh. So nakasulat sa Psalm chapter 37 verse 23 and 24, the step of a good man is ordered by the Lord, and he's delighted on his way. Yung verse 24 yung pinakamalaga eh. Though he fall, though she fall, though Alexa fall, she shall never utterly be cast out or cast down. Ibig sabihin, hindi ko siya papadala sa impyerno. Because Alexa is not just holding me. I am holding her. So, ibig sabihin nun, kahit na madapat tayo, hindi tayo i-condemn ni Lord. Kasi si Lord nasa atin na at tayo ay na kay Lord. Alam mo ba, Alexa, na the moment na you receive that God is your Lord and only Savior, nothing else, no one else, the Holy Spirit will dwell inside of you. Mananahan sa iyo yung Espiritu Santo. At yung Espiritu Santo ang magagabay sa iyo. Yung sinasabi mong good works, that will be a byproduct. Kasunod na lang yon ng pagkakaligtas mo. So, Hindi mo pabalisan. okay, malapit na. So, kukonfirm ko na lang just to make sure na nag-sink in or at least na-gets mo. So, kung sa langit tayo mapupunta, sabi mo nga, kung nandun na tayo sa harapan ni Lord, tapos tinanong ka ni Lord, Alexa, why would I let you in or enter the kingdom of heaven? Ano yung sasagot mo? Ano ba? Since you already gotten my sins, and I shall now enter. Parang, diba, kinuha mo naman na yung sins na nagawa ko, and syempre, sorry pa rin ako sa sins ko. Nag-a-atone pa rin ako. At the same time, makinuha mo na. And, syempre, papasok na. Exactly. That's exactly it. Nakuha mo na gets mo. Ibig sabihin, you're not pointing to yourself anymore. You're pointing to God. Nakakatuwa lang. Praise God, all glory to God, na hinayaan niyang ma-receive mo yung gospel. And that's the gospel. Kahit basahin mo yung Bible front to back, yun yung gospel. To be honest with you, if you can see, I'm not promoting any church, I'm not promoting any religion, I'm just promoting the one who saves. Because religion, church, pope, priest, pastor, evangelizer, even evangelizers, we are not too important. We are not important actually, but the Word of God is the one who saves. Because the Word of God is God. And that is the one who saves, our Lord Jesus Christ. Now, thank you for sharing that you point to God's finished work instead of your additional work. Ang sarap nun, di ba? God, ginawa mo na lahat, thank you. Tapos sabi mo, God, guilty pa rin ako pero salamat, binayaran mo yung kasalanan ko and you allowed me to enter the kingdom of heaven. Praise God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. So, maraming salamat. Alam ko, medyo na nagmamadali ka at may kailangan puntahan. I just want to pray for you. Okay lang ba? Okay, so, let's bow our heads and let's just close our eyes. Heavenly Father, thank you po. Thank you po. We are planning to preach dun sa pila ng jeep, kaso hindi pala timely kasi may nagsasakayan sila. But thank you for allowing us to see Alexa sitting here and waiting for someone probably or for something. Maraming salamat po at ginalaw niyo itong pagkakataon na to. Hindi po ito aksidente, Panginoon. Alam ko napahaba ako, Panginoon, ang daming wisdom na pinagkakalob mo sa akin. Pero maraming salamat at umabot kay Alexa at naintindihan ni Alexa kung ano yung mabuting balitang dalang-dala ng iyong salita at ang salita ay ikaw, Panginoon. Maraming salamat at sa buhay ni Alexa, sa oras na pinagkaloob niya sa amin, at patuloy mo po siyang gabayan. Alam ko po yung Holy Spirit ay mananahan sa kanya after niyang tanggapin na ikaw ang aming tagapagligtas, ikaw lamang, wala ng iba. Patuloy mo po siyang gabayan, Panginoon. Kung saan man po siya pupunta, keep her safe, bless her, show your face upon her, Father God. Give her peace. Bless her. Kayo na pong bahala. Ang salita niyo po ay ang seed na tanim po sa kanya. Kayo po ang mag-preserve at kayo po ang mag-flourish nito, Panginoon. And lahat ng ito ay inaangat namin sa matamis na pangalan niyo, ng inyong anak na aming tagapagligtas. Siya lamang at wala ng iba. Amen and amen. Amen. Thank you. Before we end this video, just last question. Tinatanggap mo ba si Lord Jesus Christ na iyong tagapagligtas? Yes naman. Woo! So, happy ako. Nakasulat sa Revelations, by the way, na every